I'm sorry. Alam kong kaya ka pumayag dito pero hindi pupunta si Tale. Sabi ni Michael, galit na galit si Eliza. Pakiramdam niya ay niloko siya. Siyempre, siya ay labis na nalinlang ni Michael. Sinabi na ni Belinda kay Michael na hindi daw siya sasama kapag inimbitahan siya ni Carlito sa mga kanyang kaarawan. Kailangan na sabihin ni Michael yon para dayain si Eliza na sumama. Hindi ako papasok sa bahay na yan. Galit na sabi ni Eliza na umatras at sinubukan tanggalin ng kamay sa pagkakahawak nito pero hinawakan ito ng mahigpit ni Michael. Maraming makapangyarihang lalaki at babae ang naglalakad sa loob ng mansyon. Sumulyap ang mga lalaki kay Michael at papunta na sa kanilang daraanan. Pero may mga babaeng nakatayo nang makita nilang malakas na pagsabog ni Eliza. Kahit ng mga taong ito ay kabilang sa mga unang klaseng mamamayan ng bansa, mahilig silang magtsismisan. At kaya i-connect ang kanilang mga sarili sa kahit na mga bagay na walang kinalaman sa kanila. Hindi ba si Mr. Michael yun at ang sekretary niya? May nagtanong sa isa pang babae na medyo palapit sa kanya. Oo, sila nga. Ang cute talaga nilang manamit. Siguro may namamagitan sa kanila, sabi ng babae. Sabi ng isa pang babae nakatingin sa ibang anggulo. Mukhang galit na galit ang sekretarya ni Mr. Michael. Bakit kaya? Sana ilabas nila lahat dito para makita natin, dagdag pa ng isa. Lumabas si Marcela para tingnan kung dumating ng kanyang mga kaibigan. Pero biglang nakita sina Eliza at Michael na nakatayo sa harapan ng isa't isa. Itong witch na to, nagsimula na magtanim ng matinding sama ng loob si Marcela kay Eliza. Mula nang nakawin ni Eliza ang kontrata na dapat makuha ng kanyang pamilya mula sa kanya sa kumpanya ng Tale. Siyempre, pag-uwi ni Marcela, pinaalam niya kay Mayor at Conchita at walang hangganan ang kanilang galit. Naniwala pa sila na dahil kay Carmen kaya napaalis si Marcela sa opisina ni Ismael. Kung maglakas loob na pumasok sa birthday ni Daddy ang babaeng ito, ipapahiya ko siya. Sabi ni Marcela at nakailang hakbang papalapit kina Michael at Eliza. Napansin ni Michael na maraming tao ang nagkukumpulan sa kanila kaya sinabi niya kay Eliza, Eliza, nasa paligid natin ang mga tao. Makipag-cooperate ka naman o mapipilitan akong ilantad ka dito mismo. Mr. Michael, biglang tawag ni Marcela at napatingin si Michael sa kanya. Oh, Miss Marcela, kamusta ka na? Tanong ni Michael. I'm fine. Pumunta ka ba para dumalo sa birthday party ng tatay ko kasama ang sekretary mo? Tanong ni Marcela kay Michael. Tatay niya? Ulit ni Eliza sa kanyang isipan. Tingnan mo isang anak na isang gigulo na tumatawag sa kanyang sarili na anak na mayor. Gaano man katagal ilibing ang katotohanan, ito ay mabubunyag balang araw. Napaisip si Eliza. Tama. Actually, Miss Carmen is not just my secretary but my fiancé. We will marry soon, sabi ni Michael. Galit na galit si Eliza marinig ito na sinabi ni Michael na halos suntukin niya ito sa mukha. Sino at sinong malapit ng ikakasal? Inis niyang inisip sa sarili. Itong Michael na ito isang pathetic idiot, kaya sinadya niya itong idinala para ipahayag at patunayan sa mga makapangyarihang lalaki at babae ng North Hill na siya ang kanyang fiancé. Napaisip si Eliza. Lalo na dagdagan ng pagkamuhi niya kay Michael. Nanggagalit si Eliza sa galit kung maglalakas loob siyang pabalaanan ng mga pag-angkin nito bilang kanyang fiancé. Ilalantad niya sa publikong totoong pagkatao nito at hindi yan makakabuti para sa kanya. Dahil sa kalaunan magsisimulang magplano ang kanyang mga pamilya tungkol kung paano siya muling papatayin. Kaya pwedeng magbago si Tyrone sa kanya kung nalaman niyang siya si Eliza. Hanggang sa umayon siya na si Tyrone ay nahulog ng walang kamali-mali para sa kanya. Hindi niya binalak na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Oh, bulalas ni Marcel at sinumaan ng galit sa Eliza. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Eliza at sinabi sa lahat na nakatingin. Please, go inside. My fiancé and I are just settling things. Sa sandaling ito, ang galit na si Eliza pwedeng sumunog sa isang lungsod. Gusto niyang tanggalin ang kamay nito dahil sa sobrang pagkakasuklam ng ginawa nito sa kamay niya. Baliktarin mong sinabi mo. May lumabas mula sa isang special na disenyong kotse at malakas na nagutos. Tale, may sumigaw mula sa karamihan. Tale! Nagsimulang maghiyawan ng maraming tao. Bitawan mong babae ko, malakas na sigaw ni Tale sa galit at sinuntok na malakas si Michael sa mukha. Lumuwag ang pagkakahawak ni Michael kay Eliza at bumagsak siya sa sahig. Hinawakan ni Tale ang pulso ni Eliza at umungol na parang kulog. Siya ang aking babae. Natanggap na ni Mayor, Conchita at Belinda ang presensya ni Tale sa labas. Lahat sila'y tumakbo palabas para makita ang nangyayari.
Sinabihan na sila ni Tale na hindi siya makakapunta. Gayunpaman, nang makarating sila sa labas, laking gulat nila nang makitang hawak ni Tale ang kamay ni Eliza nang may pagka-possessive. Labis ang galit ng kanyang pangit at may peklat na mukha at para siyang isang taong magsusunog na isang buong lungsod. Mabilis na lumapit sa kanya si Belinda at bahagyang yumuko. Mr. Tale, it's such an honor to have you here. Galit na tumingin sa kanya si Tale at lumingon kay Michael na pilit lang tumayo mula sa sahig. Sa susunod na hahawakan mo siya, papatay na kita. Kahit saan naging kasing tahimik na sementeryo, dinala siya nito sa loob ng kanyang sasakyan at pinaalis ang kanyang driver. Una sa lahat, natuwa si Alizang nakatakas siya sa masamang balak ni Michael. Pero bakit kamukha ni Tali si Tyrone? O nagkataon lang iyon? Maging ang tangkad niya ay katulad ng kay Tyrone, natatakot na tinignan ni Eliza ang mukha nito kahit na palihim na itong nakikita ng hawakan siya nito sa labas ng mansyon ng Buena Vista. Bakit napaka-possessive nito sa kanya, gay hindi pa naman sila nakikita? Si Eliza hindi kailanman naging ganito nalilito. Biglang huminto ang sasakyan at napagtanto ni Eliza na nakaparada lang ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Dapat ay tinanong niya kung saan siya dinala na lalaki noong una pero wala man lang siyang tiwala. Tale, as a matter of fact, didn't even say any word to her. Binuksan niya ang pinto tumakbang palabas at habang iniisip ni Eliza kung bababa din ba ay sumara ang pinto at nagsimulang umandar ulit ang sasakyan. Saan mo ba ako dadalhin, please? Tanong ni Eliza. Sa bahay mo, Miss Carmen. Tugon ng driver. Bahay ko? Tanong ni Eliza at bumalik sa upuan. Hindi na siya umimik pa hanggang sa huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay niya. Pagkatapos ay bumaba na siya. Pinagmasdan niya ang pag-alis ng sasakyan, mabilis niyang nilabas ang phone niya at tinawagan si Tyrone. Hey, Mr. Tyrone, how are you? Ayos lang ako at ikaw? Kalmadang boses ni Tyrone. Pwede ko bang itanong kung nasan ka? Tanong ni Eliza. Sa bahay ko. Gusto mo bang pumunta at makipaglaro sa mga anak ko? Sabi ni Tyrone. Yes, sagot ni Eliza at pumasok sa loob ng kotse niya saka nagmaneho mabilis hanggang sa makalahya niyang papunta sa main house ni Tyrone. Pagpasok niya, nakita niya si Tyrone na naglalaro ng bola kasama ang mga bata sa labas. Si Tyrone ay puno ng buhay at may ngiti sa mukha niya. Hey, tawag ni Eliza at nang makita ng mga bata si Eliza, tumakbo sila patungo sa kanya at niyakap siya pagkatapos mabilis silang pumunta para simulan ang pagsusuri sa kanyang bagong sasakyan. Lumapit si Tyrone sa kanya at sinabing, Miss Carmen, you look very amazing today. Maraming salamat, sabi ni Eliza. Kilala mo si Tale? Ang taong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, tama ba? Oo, hindi naman. Bakit mo natanong? Well, nakilala kong lalaki ilang oras lang ang nakalipas. Si Michael ay kumikilos na parang istorbo at tinatakot akong umakto bilang fiancé niya or else ilalabas niya ang sekreto sa pagitan namin. Pero dumating si Tale para iligtas ako sa tamang oras. Ipinahayag niya sa lahat ng babae. When in fact, never ko pa siyang nakilala, sabi ni Eliza. Nagkunwaring kamangmangan si Tyrone at sinabing, bakit kanya idedeklara na babae kanya? Kakaiba din siya. Very strange. Pero, ang mas nakakabahala, pareho mo ang tangkad niya at parang boses mo rin, sabi ni Eliza. Ngayon gusto ko makilala ang lalaking ito na parang boses ko, sabi ni Tyrone. Walang anumang emosyon ang mukha niya at imposibleng mabasa ni Eliza ang anumang kahulugan nito. Please, come inside. Sumenya si Tyrone sa kanya nang pumasok sa loob at pumasok naman silang dalawa. Pumunta siya para maghain ng inumin sa 2 tasa at binigyan siya ng isa. Napakaraming nangyayari sa puso ni Eliza. Sinusubukang i-connecta kung anong naging reaksyon ni Irvin nang magsalita si Marcela laban kay Tyrone. Kung paano tong taong si Tale ay halos kamukha ni Tyrone. Sabay-sabay na nilagok ni Eliza ang inumin at nagtanong, pwede pa ba? Halika dito please. Hiling at nakay siya ni Tyrone sa barroom sa mansyon. Umupo silang dalawa sa mahabang stool din nagsalin siya ng isa pang inumin sa cup niya. Nilagok ulit ni Eliza at ni-request. Pwede bang dagdagan mo pa? Ang alak ay naglalaman ng isang maliit na porsyento ng alkohol. Sa tingin ko'y okay lang naman, payo ni Tyrone. Please pour more. I love the wine. Pakiusap ni Eliza, hindi dahil sa kung ano, katamis ang alak na lalong nagpapainom sa kanya. Ito ay dahil sa napakaraming laman na kanyang puso at gusto niyang tanggalin ito kahit papaano. Pansamantala, ginawa ni Tyrone ang hinihingi niya at muli niya itong nilagok. Sa pagkakataong ito, alam niyang nakainom na siya ng higit sa kaya ng katawan niya dahil nahihilo na siya. Isa pa, huli na yan, Eliza managed to speak as if she was okay. Tyrone poured another one and watched as she drinking. Bumagsak ang ulo niya sa ere at mabilis siyang umayos pabalik. Nahihirapan siya ngayon na imulat ang mga mata niya.
Naku, Miss Carmen, masyado ka maraming nainom. Tumayo si Tyrone at binantayan siya sa likod. Napatras ang ulo niya pero nabantayan ng abs ni Tyrone. Tinulak niyang tasang nauna sa kanya at pinatong ang ulo sa mesa. Miss Carmen, gusto mo bang mahiga sa kama ko? Baka hindi komportable kung diyan ka makakatulog. Sabi ni Tyrone pero hindi talaga mabigyang kahulugan ni Eliza ang sinabi niya. Nang makitang lasing na talaga ito, binuhat niya ito na naka-bridal style papunta sa kanyang kwarto at marahan tong inihiga habang binabalak niya itong takpan ng duvet. Bigla itong sumuka sa kanyang tela. Hindi, bulong ni Tyrone at dinala siya sa banyo. Gusto niyang hubarin siya, paliguan at palitan ng bagong tela pero sa pag-aakalang pagkakaibigan lang ang relasyon nila ngayon, naisip niyang hindi ito ang tama. Pero hindi niya ito kayang iwan ng ganito. Hindi rin alam ni Tyrone kung magiging komportable siya sa pagpapalit ng damit ng dalaga at makitang kahubaran nito. Ang huling bagay na gusto niya ay masaktan siya. Maya-maya ay lumabas siya at bumalik sa may dalang ribbon. Tinakpan niya ito ng mata at saka tinulungang hubarin ang kanyang gown ng marahan. Napakaraming imahinasyon ang nasa isip niya kung ano magiging itsura niya ngayon. Malamang na nakabra at panty, nilagyan niya ng maligamgam na tubig ang bathtub at pinaupo siya ng napaka-komportable dito. Pagkatapos lumabas siya, kinulas ang laso sa mga mata niya at umupo habang umaasang magkakamalay siya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 30 minuto, kailangan niya itali muli ng laso mukha niya at naglakad papasok sa banyo. Tinuntun niya kung saan ang bathtub at tumingkayad sa harap nito. Miss Carmen, isang malambot na labing dumapos sa kanyang labi nang matapos niyang tawagin ng pangalan. Napakatamis ng lasa ng mga labi nang wala siya oras. Tanggayan ito, isipin kung tama ba ito mali. May pagnanasya niyang halikan ng mga labi nitong pabalik at hinaplos ang mahaba nitong basang buhok. Sobrang passionate at loving na halikan na naramdaman niyang tumigas ang kanyang ari. Literal na nahihirapan ang sandata niyang makalaya mula sa kanyang pantalon. Dahan-dahang humiwalay sa malalim na halik si Eliza. Napangiwi siya sa sakit dahilan ng bahagyang pananakit ng ulo niya. Ayos ka lang ba, Miss Carmen? Oo, pwede mo ba akong bigyan ng damit para masuot? Tanong ni Eliza. Nakahubad siya pero tinakpan ng tubig ang kanyang leg hanggang sa kanyang mga paa. Pero kahit sino makikita pa rin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng transparent na tubig, nagustuhan niya kung paano iniwasan ni Tyrone na makita ang kanyang hubad na katawan. Ito'y napaka nakakatawa sa kanya. Tumayo si Tyrone na may laso pa rin sa mga mata niya at si Eliza tumawa ng palihim. Ano ba, Miss Carmen? Tanong ni Tyrone na nagtataka kung bakit siya tumatawa. Wala, pagsisinungaling niya. Talagang natatawa siya dahil sa umbok na masyadong kitang-kita sa pantalon nito. Hindi na napigilan ni Tyrone ang kanyang matigas na sandata. Nag-walkout siya at tinanggal ang ribbon. Dahil wala siyang damit na pambabae dito, kinuha niya ang kanyang sando at isang malaking bagi na pantalon saka pumunta sa entrance ng banyo. Wala siya, lumakad papasok pero inunat pa nito ang kamay na nakahawak sa damit mula sa kinatatayuan niya. Iniwan ni Eliza ang bathtub na hubot-hubad para tanggapin ito. Pagkatapos niyang maisuot ito, lumabas siya sa kanyang silid at nakita siyang nakaupo ng mahinahon sa kanyang upuan. Ang gwapo niyang mukha at ang maringal na aura na dulot ng presensya niya nagpangiwi sa kanya. Too cute, dinilaan niya ang kanyang labi at bumulong. Hindi narinig ni Tyrone ang sinabi nito dahil hindi naman talaga nito tinitingnan ang mukha nito. Ang tingin nito'y kung paano lumapit sa kanyang tela nito. Marahan namang umupo si Eliza sa kama. Natatawa ka ba dahil sa umbok ng pantalon ko o dahil hindi ko kaya tingnan ang kahubaran mo? Tanong niya. Pareho, bahagyang tumawa ng mahinang tugon ni Eliza. Ayoko masaktan ka, Miss Carmen, kaya kailangan kong iwasang makitang kahubaran mo. Nararamdaman ko rin na ang makitang katawan mo'y maaring masira ang ating pagkakaibigan at ayoko ng ganoon, ani Tyrone. Totoo, pero hinalikan mo ko. Pwede bang wag natin pag-usapan yan, please? Tanong ni Eliza. Natahimik si Tyrone for 2 seconds at siningit. Sure, sasabihin ko na lang si Benji na magdala ng babae. I'm so aroused. Ang kulit, biglang bulalas ni Eliza. Napalunok siya at sinubukang pakalmahin ng galit na namumuo sa kanya. Bakit siya magdadala ng babae dito para makipagtalik? Nakaramdam na matinding selos si Eliza. Parang hindi mo nagustuhan, sabi ni Tyrone. I hate it. Mataring na sagot ni Eliza at ngumiti si Tyrone. Gusto lang niya makita ang reaksyon nito, talagang napaka-cute sa kanya ang selos nitong reaksyon. Okay. Anong okay? Gagawin mo pa ba o hindi? Tanong ni Eliza. Nakalimutan ni Eliza sa sandaling ito na ang relasyong nabubuhay sa pagitan nila ay pagkakaibigan lamang. Bahagyang pinisil ni Tyrone ang mukha niya at sinabing, Miss Carmen, wala ba akong karapatang makipagtalik sa ibang babae dahil lang sa magkibigan tayo?
Siyempre, pwede naman, bahala ka sa buhay mo, sabi ni Alyssa na may bahid ng mukha at galit. Nang umiwas ng tingin, mukhang ako nang bahala sa pagiging horny ko ngayon. Hindi na lang ako maghahanap ng babae. Ani Tyron, lumingon sa kanya si Alyssa at sinabing, sabi ko naman ikaw ang bahala sa buhay mo. Sorry for how I reacted. Sabi ni Alyssa, even though hindi yun ang gusto niya sabihin, dapat ka magpahinga. Kailangan ko makita ng ilang oras sa mga bata. Pagkatapos ng lahat, yun ang pinunta ko. Pagkatapos tumayo si Alyssa sa pagtatangkang mag-walk out. And Mr. Tyron, salamat sa kotse. I'm grateful. Sabi niya tumangulang si Tyron. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niyang tumunog ang doorbell sa labas. Tumayo si Tyron at nagdahilan kay Alyssa bago lumabas para buksan ang pinto ng mansyon. Nang makita si Belinda at Michael na nakatayo sa harapan niya, nagkunwari siya nakakaawang tingin at sinabing, Ma'am, ano pang ginagawa mo sa North Hill? Tanong ni Belinda at naglakad papasok kahit hindi siya sinabihan ni Tyron na pumasok. Maharli ka ring pumasok. Si Michael pagkatapos ay pumasok ang ilan pang 5 matipunong lalaki. Lumitaw si Alyssa at nang makita niya mga taong pumasok ay nagtaka siya kung ano nangyayari. Miss Carmen, tawag ni Michael at mabilis na lumapit sa kanya. Don't touch me at please, layuan mo ko. Miss Carmen, sorry talaga sa naging reaction ko. Pasensya na sa ugali ko. Desperado lang ako. Inaamin ko masyado ako lumayo sa gusto kong pilitin ka sa hindi mo gustong gawin. Sabi ni Michael kay Alyssa. Tyron, ang mga lalaking itinarito para samahan ka palabas ng North Hill. Kapag hindi ka sumunod, kailangan nilang talunin ka at hayaan kang umalis sa bahay nito nang walang dala. Sabi ni Belinda kay Tyron, umalis si Alyssa sa harapan ni Michael at pumunta kay Belinda. Lola, how can be so cruel to want to send Tyron out of a North Hill? Pagkatapos sinirap niya matipunong lalaki at mahigpit na sinabi, walang sino man sa inyo ang dapat gumawa ng anumang hangal na pagtatangka na paalisin si Mr. Tyron. Napangiti si Tyron sa loob-loob na gustuhan niya kung paano siya pinanindigan ni Alyssa. Miss Carmen, nawala ng lahat kay Tyron kung tuko sa bahay na ito at sa mga sasakyan sa labas. Malapit na dumating ang mga investors na inutangan niya. Hindi mo dapat panindigan ng isang lalaki na wala ang lahat, sabi ni Michael. Kinasusuklaman niyang katotohanan si Alyssa na nakatayo para kay Tyron. And so what? As if namang kasalanan niya. In fact, ikaw pang ang dahilan, sabi ni Alyssa. Miss Carmen, tawag ni Michael at naglakad papunta sa kanya. Please, huwag kang lalapit sa akin. Sabihin mo sa ninang mo na umalis na dito kasama ang mga taong ito, sabi ni Alyssa. Baka sa mukha ni Belinda ang galit. Siguradong nararamdaman mo ng iyong sarili ngayon dahil ang pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill ay nagpakilalang kasama mo sa publiko at tinawag ka pa niyang babae. Masyado ka nagsasalita tungkol sa kung sino ka talaga. Isang kalapating mababa ang lipad. Wow, pumalakpak si Belinda. Galit na galit si Alyssa kay Belinda. Paano niyo pwedeng tawagin siya ng ganong pangalan? Ma'am, huwag mo po tawagin kalapating mababa ang lipad si Miss Carmen. Hindi po, magiging manugang mo na siya sa lalong madaling panahon kaya mangyaring maging maunawain ka sa kanya. Si Talay nagkakamali nung inanunsyo niya bilang babae si Miss Carmen, sabi ni Michael. Napangisi si Alyssa sa mga nakakalokong salita ni Michael. Kung nagkamali ba si Talay sa pagpapakilala sa akin at pag-anunsyo sa akin bilang babae niya, nagkamali rin ba siya na suntok sa mukha mo? Akala mo ba'y kaibigan ka niya at dahilan kung bakit siya umangat sa kapangyarihan? Sabit ni Alyssa, nakaramdam ng hiya si Michael pero ngayon ay nahirapan na siyang huminga. Tumingin si Belinda kay Michael ng masama. Nang papunta sila dito, tinanong siya ni Belinda kung bakit siya susuntokin ni Tale. Kung sinabi niya kaibigan niya ito pero nagsinungaling siya na may maliliit na issue sila ni Tale sa ngayon. Nanatiling tahimik si Tyron. Ang dami niyang gustong sabihin pero ayaw niyang bigkasin si Alyssa. Sasawayin niya sila. Nang labis bilang Tale, tapon mo siya. Utos ni Belinda sa 5 matipunong lalaki. Pero mabilis na tumayo si Alyssa sa harapan ni Tyron. Huwag mo subukan. Hinawakan ng isa sa matipunong lalaki si Alyssa sa pulso talos. Tinapos siya palayo kay Tyron. Kumikinang sa galit ang mga mata ni Tyron. Tumakbo siya papunta kay Alyssa at nagtanong, okay ka lang? Hindi ako nasaktan. Sagot niya Alyssa at malapit na siyang mapanganga. Hindi dahil sa kung paano siya tinapon ng mga matipunong lalaki. Dahil pakiramdam niya hindi niya kayang ipagtanggol si Tyron sa mga matipunong lalaking ito. Napangiti si Belindang makita kung paano natapon si Alyssa. Which, she mumbled. Tumawag si Tyron kay Ismail at inutusan siya. Ipadala pinakamalakas kong tauhan sa aking pangunahing bahay. Yes, boss, sabi ni Ismail at binaba ang tawag. Tumayo si Tyron na may galit sa mga mata niya. Anong magagawa ni isang galit na asong walang ngipin? Tanong ni Belinda nang makitang galit na nakatingin sa kanila si Tyron. Tahol, tugon ni Michael sa sarkastikong tanong ni Belinda at nagtawanan silang dalawa. Anong strongest man mo tinatawag mo?
Nanunuyang tanong ni Belinda. Gusto ko talaga silang makita. Sisiguraduhin kong matatalo sila ng mga kasama ko. Sabi ni Belinda at sinanyasan ng matipunong lalaki sa silid na huminto sa pagpapaalis kay Tyrone. Godmother, you treated me with love and kindness nung bata pa ako. Kaya naman buong buhay ko minahal at pinagkatiwalaan kita. Bakit bigla kang naging villain, Ninang? Hindi mo kayang tiisin ang galit ko. Natawa si Belinda. Kung hindi kita tinrato ng may kabaitan at pagmamahal noon, ipapaalam mo sa iyong ama, isang taong hindi ko kayang masaktan. I see, sabi ni Tyrone. Sa kalaunan nahihayag mo yung tunay na kulay pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Nang matapos magsalita si Tyrone, galit na pumasok sa loob ng kwarto ng isang matangkad na lalaki at nang makita siya ni Tyrone, nagtanong siya, Boss, sino mga taong gusto mong harapin ko? Simulan niyo dito. Tinuro ni Tyrone ang 5 matipunong lalaki. Na lumingon ng matangkad na lalaki sa 5 matipunong lalaki. Baka sa mukha ng 5 matipunong lalaki ang takot. Nakilala nilang matangkad na lalaki bilang isang mafia boss, isang taong hindi kaya masaktan ng kanilang buong henerasyon. Na-hire pa nga sila niya before many years ago. Napaluhod ang 5 matipunong lalaki kagad naman sinabi ng isa sa kanila. Pasensya na po boss, nang marinig ni Belinda sinabi ito ng isa sa mga lalaking dinala niya. Natigila siya at nataranta. Tumingin siya kay Michael na parang nagtatanong kung ano nangyayari dito para sa kanya. Pero maging si Michael ay nalilito. Mr. Tyrone, pwede mo bang ihatid si Miss sa loob? Tanong na matangkad ng mafia boss. Sa sobrang galit niya, hindi na siya makapaghintay na lamunin ng matipunong lalaki na kaluhod sa harapan niya pero ayaw niya makita ni Alay sa mga marahas na eksena. Ano kayang mangyayari ngayong harap-harapan ng kinakalaban ni Belinda si Tyrone? Ipakilala na kaya ni Tyrone ang sarili bilang si Tale? Ang pinakamayamang tao sa North Hill ay iisa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.